Mga kapuso, 8,000 piso lang daw kada buwan ang naiuuwing sahod ni SPO3 Ricky Santa Isabel bilang isang pulis. Kaya inungkat sa Senado kanina yung milyong-milyong pisong yaman nila ng kanyang asawa. May paliwanag naman si Santa Isabel, magaling daw magnegosyo ang kanyang misis. At yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Bilang isang pulis na may ranggong SPO3, may base pay si SPO3 Ricky Santa Isabel na 25,000 pesos kada buwan. Nang tanungin si Santa Isabel kanina tungkol sa kanyang take-home pay, magkano po ang kinikita ninyo sa PNP buwan-buwan? Your Honor, yung misis ko po talagang nagpapatakbo po ng business po namin kasi graduate po yung misis ko sa MLQ cum laude po. Kaya magaling po si misis, siya po, sa kamasipag po. Ang tanong ko po, magkano po ang sweldo ninyo? Bali, sagad po ako sa loan. Yung niloan ko po sa PNP ay yung po pinandadagdag ko po sa business po namin. Hindi sir, magkano po ang sweldo niyo buwan-buwan? Nasa 8,000 po. pero base sa 2015 SALN ni SPO3 Ricky Santa Isabel, may net worth ito na aabot sa mahigit 14 million pesos. Kabilang dito, ang 5 house and lot, 4 sa Caloocan City at 1 sa Cubao. May 3 lupain din siya sa Caloocan at Laia, Batangas. May 2 sasakyan, 2 tricycle, 1 motor at 9mm na baril. 4 sa mga ari-arian, nabili noong taong 2012. To backtrack and conduct more background investigation plus record check kasi baka mayroon pang past activities, illegal activities na nakumit. On some analysis, the assets of Santa Isabel as compared to 2014, it is 2 million short. Meaning, for 2014, he has a net worth of 20,366,000. Noong taong 2014 nga raw sabi ng PNP, umabot pa ng 20 million pesos ang net worth ni Santa Isabel. Ang sabi ni Santa Isabel, may negosyo na raw silang mag-asawa bago pa siya magpulis at ngayon, May insurance po kami. Tapos meron po kaming Western Union, Bayad Center, Lotto Outlet. Saan niya nakuha yung unang kapital para magkaroon ng mga ganon? Sa sipag niya po, dahil sa insurance po, commission basis po dyan, kaya po napalago po unti-unti yung business po namin, lumaki po. sinilip ng GMA News Research ang isa sa mga negosyo ng mag-asawang Santa Isabel, ang JRS Insurance Agency Corporation sa Cubao, Quezon City. 1999 ito itinayo ayon sa kanilang website. 2014 ito nairehistro sa Securities and Exchange Commission o SEC. Nairehistro rin sa Department of Trade and Industry ang JRS Insurance Services sa ilalim ng pangalan ni Jinky. Ayon sa SEC papers, itinayo ang JRS Insurance Agency Corporation bilang isang marketing arm ng insurance companies na nag-aalok ng mga insurance service katulad ng motor car insurance. Tumutulong rin daw ang kumpanya sa pagpaparehistro ng mga sasakyan sa mga ahensya ng gobyerno. Nakakabit sa registration nila sa SEC ang first endorsement mula sa Insurance Commission. Sa incorporation papers ng JRS, meron itong 1 milyong pisong paid-up capital. Bukod sa pagiging incorporators, officers at stockholders din ng JRS si Ricky at Jinky. Ayon sa 2016 General Information Sheet ng kumpanya, si Ricky ang CEO at Chairman of the Board, samantalang Corporate Secretary at Treasurer ang asawang si Jinky. Pag-aari naman ni Jinky ang 20% ng kumpanya, habang 14% naman ang kay Ricky. May 10 individual pang kasama mag-asawa sa kumpanya bilang opisyal at stockholders at 4 dito ay may apelyidong Santa Isabel. Sa kabuuan, 60% ng kumpanya nakapangalan sa mga Santa Isabel. Nakasaad sa 2015 financial statement ng kumpanya na meron silang kabuuang asset na 1.18 million pesos. Noong 2015, nagtala ang JRS Insurance ng 1 milyong pisong gross profit at net income na nagkakahalaga ng higit 29,000 pesos. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras.